May init na balita. Russia, tinanggihan ang peace deal proposal ng kampo ni Donald Trump para sa Ukraine. Anong proposal nga ba ito? Bakit tila nga ay dihado ang Russia sa iminumungkahing proposal ng kampo ni Trump para sa mga Ruso? Samantala, sa magkaibang ulat naman, World Health Organization patuloy pa ring nananawagan para sa China na ibahagi na nito ang kanilang data sa nakalipas na 5 taon pagkatapos ng pandemya upang mapigilan umano at mapaghandaan pa ang mga susunod pang epidemya at pandemya. Kung saan ang post na ito mula sa United Nations News ay kasunod lamang ng mga kumakalat na video mula sa social media kung saan sinasabing may panibagong virus na naman ngayon ang kumakalat sa China. Ano nga ba ang buong kwento sa mga balitang ito? Iyan ang ating aalamin. Ayon sa post ng The Kiev Independent, ay hindi umano kontento ang Russia sa ilang ulat na lumabas mula sa The Wall Street Journal patungkol sa mungkahing kasunduan sa Ukraine mula sa kampo ni Donald Trump, kung saan ayon kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, batay umano sa mga ulat, ay sinasaalang-alang umano ng kampo ni Trump ang plano nitong ipagpaliban lamang ang pagsali ng Ukraine sa NATO ng hanggang 20 taon kapalit ng tuloy-tuloy na supply ng armas mula sa kanluran at pagde-deploy ng mga European peacekeepers para bantayan ang ceasefire. Gayunpaman, bagamat may ilang mga panukala na ngang inilalabas ang mga kaalyado ni Trump para sa tigil putukan sa Ukraine, ay hindi pa ito itinuturing na opisyal dahil hindi pa nagsisimula ang muling panunungkulan ni Donald Trump at hindi pa naisasapinal ang bawat panukala. Para sa usaping ito, nakakailanganing aprubahan muna sa muling pag-upo ni Trump bilang Pangulo. Gayunpaman, ang mga mungkahing ito mula sa kampo ni Donald Trump ay maaaring ituring na proseso ng isang estratehiya kung saan dahil sa pag-aalala ng Russia sa mga panukalang ito mula sa kampo ni Trump, ay maaaring mas maging madali para kay Donald Trump ang pagsasapinal ng proposal deal nito para sa Russia dahil kung nababahala ang Russia sa mungkahing ito, na ipagpapaliban lamang ang pagsali ng Ukraine sa NATO ng 20 taon, ay mas malaki ang tsansa na mas madaling mapapapayag ni Donald Trump ang Russia kung bahagya niyang babaguhin ang proposal na ito. Halimbawa, kung ayaw ng Russia na mapabilang ang Ukraine sa NATO makalipas ang 20 taon, ay maaaring sundin ni Donald Trump ang nais ni Zelensky na hindi nito isasali sa NATO ang bahagi ng Ukraine na kasalukuyang nasasakop ng Russia. Sa paraang ito, kung ikukumpara natin ito sa isang negosyo, kadalasan ang iniaalok ng negosyador ay ang mahal na presyo at pangkaraniwan na palaging tumatawad ang mga katransaksyon nito. Ibig sabihin, kung ayaw pa rin ng Russia mapabilang ang Ukraine sa NATO kahit makalipas pa ang 20 taon, ay malaki ang tsansa na mapapapayag pa rin ito ni Donald Trump kung makatitiyak naman ito na hindi mapapabilang sa NATO ang mga rehiyong nasakop na ng Russia mula sa Ukraine, dahil kung tatanggi ang Russia sa kabila ng adjustment na maaaring gawin ni Donald Trump para sa negosasyong ito, ay madaling mapagtatanto ng Russia na maaaring maglaho na ang peace deal na ninanais rin naman nila, at kung hindi nila makakasundo ang US sa usaping ito, ay malinaw ang sinabi noon ni Trump na mas malaking suporta pa ang makukuha ng Ukraine mula sa mga Amerikano. You got to make a deal. I would tell Putin, if you don't make a deal, we're going to give him a lot. We're going to give more than they ever got if we have to. Kaya't mas malaki ang tsansa na sa pamamagitan lamang ng ilang adjustment mula sa mungkahing peace deal mula sa kampo ni Trump, ay mas malaki ang tsansa na sasang-ayunan pa rin ito ng Russia dahil malinaw sa buong mundo na kung hindi magtatagumpay si Donald Trump sa peace deal na ito, ay maaari talagang ibuhos ng US ang kanilang puwersa para tulungan ang Ukraine laban sa Russia. Sa tinagal-tagal kasi ng digmaang ito, bagamat patuloy silang sinusuportahan ng mga Amerikano, ay nananatiling hati ang pamahalaan ng US para sa mga tulong na ibinibigay nito, dahil bagamat mas sang-ayon ang mas maraming Democrats mula sa US na ibuhos ang tulong para sa Ukraine, ay mas maraming Republican naman ang hindi sumasang-ayon dito. Kung kaya't ang tulong na ibinibigay ni Joe Biden para sa Ukraine ay maaaring doblihin pa ng administrasyong Trump
dahil kung mapapahiya sila sa Russia para sa isinusulong nilang tigil putukan ay hindi na nakapagtataka na ang mas maraming Republican at Democrats ay sumang-ayon ng lubusang tulungan ng Ukraine laban sa Russia. Kaya't mas malaki ang tsansa na sa muling pag-upo ni Donald Trump ay matatapos na talaga ang digmaang ito. Samantala sa ibang ulat naman, kung saan ay may kumakalat na naman umanong epidemya mula sa China na maaari na namang kumalat sa buong mundo at maging pandemya, ay hindi pa rin kinukumpirma ng China. Subalit ayon sa kanilang foreign ministry na si Mao Ning, na ang mga ulat umano ng malawakang pagkalat ng trangkaso sa mga ospital ng bansa, gaya ng mga sakit sa paghinga, ay natural lamang na nangyayari sa panahon ng taglamig at hindi umano ito gaanong malala sa taong ito kumpara noong nakaraang taon. Sa madaling salita, bagamat hindi inaamin ng China na may kumakalat na namang virus sa bansa nila, ay hindi rin naman nila pinasisinungalingan na marami ang nauospital sa bansang ito na sinusundan ng paliwanag na mas kakaunti pa ito kumpara sa nakaraang taon at sinasabing natural lamang ito sa panahon ng taglamig at ligtas pa rin umano ang magbiyahe sa kanilang bansa. Gayunpaman dahil nga ang China ay may mahigpit na censorship sa mga ibinabalita sa bansa nila at karaniwang iba ang kanilang sinasabi sa mga nagaganap o ginagawa nila ay tila nga mahirap pa ring paniwalaan ng China, lalo pa at naglabas na ng panibagong panawagan ang World Health Organization na humihiling sa China na ibahagi na nito ang mga data at bigyan sila ng access upang matukoy na nila ang tunay na pinagmulan ng nakaraang pandemya. At sinabi pa dito na ito ay isang moral at scientificong pangangailangan at kung walang transparency, pagbabahagi at pakikipagtulungan sa mga bansa ay hindi sapat na mapipigilan at mapaghahandaan ng mundo ang mga epidemya at pandemya sa hinaharap. Malinaw sa pahayag na ito ng World Health Organization na walang transparency, pagbabahagi at pakikipagtulungan na ginagawa ang China makalipas ang 5 taon nang maganap ang pandemya. Kaya't bagamat hindi inaamin ng China ang mga kumakalat na balita na maraming virus na naman ang kumakalat sa bansa nila, ay kinakailangang mag-ingat pa rin ang mga kababayan nating Pilipino na nakauunawa sa videong ito dahil mahirap pagkatiwalaan ang pamahalaan ng komunistang partido at hindi biro ang pandemyang naranasan ng ating mundo dahil walang pakialam ang pamahalaan ng China kung lumabas man ito sa bansa nila dahil magpasa hanggang ngayon ay itinatago pa rin nila sa World Health Organization ang mga data ng 5 taong kaganapan ng pandemya sa bansa nila. Kaya't sana ay bigyang pansin ito ng ating gobyerno at sikaping magsagawa ng pagsusuri sa mga kasalukuyang taong pumapasok sa bansa mula sa bansa ng komunistang partido.